Inalis ko ang kamay ni Warren na nasa dibdib ko. Mabilis naman itong nilakang kamay sa likod ng bewang ko kaya hindi ako nakalayo sa kanya. Tigilan mo ako sa kamanyakan mo. Masyado nang makasalanan niyang kamay mo, alam mo? Pwede kitang idemanda sa ginagawa mo. Pagbabanta ko sa kanya. Ngumuso ito. Nagpapakyut. Akala naman niya cute siya. Gayong ang laki niyang tao. Hindi bagay sa kanya. Gagawin mo talaga yon? You don't know how much I like you, Max. Anas nito at mas sinapit ako papalapit sa kanya. Handa ako magpaalipin sa'yo kung kinakailangan. Mapansin mo lang ako. Ilang beses ko rin bang sasabihin sa'yo na hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang biglang sakupin niya ang labi ko. Sinubukan ko siyang itulak pero hinawakan niya ang bato ko. Nanlaki ang mga mata ko at napasinghap ako nang bigla niyang pisilin ang isang dibdib ko. Sinamantala naman niya yon para mas palalimin pa ang halik niya. Napapikit na lang ako ng mariin na maramdaman ko. Hinagalugan na ng dila ni Warren ang bibig ko. Mahigpit ako na pahawak sa damit niya nang mas lumalim pa ang mga halik niya, hanggang sa hindi ko namamalayang tumutugon ako sa kanya. Kinawit ko ang isang braso ko na walang sling sa balikat niya at mas sinila siya papalapit sa akin. Bigla akong nawala ng pakialam sa paligid ko. Alam ko kabaliwan ang ginagawa ko ngayon pero hahayaan ko munang mabaliw ang sarili ko saglit at tangayin ang matatamis niyang mga halik. Aalis siya. Babalik ako ng probinsya at hindi ko alam kung magkikita ulit kami agad, kaya sasamantalahin ko muna ang mga sandaling ito. Hindi muna ako mag-iisip. Hahayaan ko muna ang katawan ko na siyang magdesisyon. Naramdaman kong tinaas niya ang mga hita ko para buhatin ako. Mabilis namang pumulupot ang mga binti ko sa bewang niya habang patuloy na magkalapat ang mga labi naming dalawa. Medyo nahirapan pa ako sa posisyon ko dahil isang kamay ko lang nakayakap sa kanya, pero nakaalala naman sa likod ko ang isang kamay niya habang isa ay nasa pang-upo ko. Naramdaman ko ang pinatog niya ako sa ibabaw ng mesang pinagkakainan. Plastic lang yon kaya medyo umuga pa nang umupo ako. Patuloy kaming naghahalikang dalawa. Naglalakbay ang kamay ko sa likod ng ulo niya habang ang mga kamay naman niya humahaplos sa bewang ko. Hindi ko na mapigilang mapaungol nang sipsipin niya ang dila ko at marahang kagat-kagatin ang labi ko. Habol kong hininga ko nang pakawalan niya ang mga labi ko. Nagtama ang aming mga mata. Biglang tumibok ang mga mata ko na makita ko ang pagnanasa sa mga mata ni Warren. Napalunok ako. Hindi pa ako nakakabawi, muli niyang sinakop ang mga labi ko. Mas mapusok, mas mapaghanap at mas masarap. Lagi na lang ako nababaliw sa halik niya. Kaya alam ko kahit ang beses ko siyang ipagtabuyan, alam ko, hindi siya lalayo dahil tila alam na niya ang kahinaan ko. Napapikit ako na mariin nang gumapang ang mga halik niya patungo sa pangako. Tila ba kinigiliti ako? Naramdaman ko rin ang kamay niya sa loob ng shirt ko. Warren! Anas ko na maramdaman kong mariin niyang sinisipsip ang leeg ko at kinagat iyon. Mag-iiwan na naman yata siya ng marka doon. Pinalo ko siya sa balikat para patigilin pero tumingin lang siya sa akin at pilyong umisi. Muli niyang hinalikan ang labi ko ng may tunog. I want to kiss you more, whole day, Max, but I might not control myself. Saan nito at muling hinalikan ang mga labi ko. You are making me crazy? Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi ko magawang magtaray sa kanya dahil tinugon ko naman ang halik niya. Nakatitig lang ako sa gwapong mukha niya. Nakulang na lang tumama sa mukha ko dahil sa sobrang lapit niya. Nasa pagitan siya ng mga hita ko ngayon na nakabuka. Nakaupo ako sa mesa habang nakatayo siya sa harapan ko. Napapikit ako nang muli niya akong halikan. Malalim pero mabilis lang yon. At sa bawat halik niya hindi ko alam kung bakit hindi ko magawang tumanggi. I don't care if you don't like me yet. As long as you like my kisses, it's okay with me. Wika nito at sinapo na isang kamay ang pisngi ko. Nakatitig pa rin ako sa kanya. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko na para bang gustong kumawala sa dibdib ko. Lagi kong sinasabi na ayoko sa kanya dahil natatakot ako pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Talk, Max, anito. Stop staring at me. You're making me hard. Kumurap ako.
Muli kong tinanggal ang sling bag na nasa balikat ko kaya napatingin siya sa akin. What are you doing? Nag-aalala lang talong niya nung natanggal ko yun. Nahihirapan kasi ako na may isang kamay lang ang gamit ko. Masyadong sagabal. Max? Muling tawag niya sa pangalan ko. Nag-angat ako ng tingin. Hinila ang damit niya para mas malapit siya sa akin. Huwag kang masyadong madaldal. Ibibigay ko sa iyong araw na to. Halikan mo ko hanggat gusto mo. Matapang na saad ko kahit kinakabahan ako sa mga sinasabi ko. Sumila yung isang matamis na ngiti sa mga labi niya. Are you sure? Ayaw mo. Hindi na to sumagot at mabilis na humalik sa akin. Agad ko namang tinugon ang halik niya. Susulitin ko lang araw na to para sa kabaliwan ko dahil pagbalik niya, sisiguraduhin kong babalik na kami sa dati. Hindi na to mauulit pa. Hindi na ako magpapauto sa kanya. Sa ngayon, magtatanga-tangahan lang muna ako. Mas lumalim ang halik ni Warren. Malakas akong napasinghap na maramdaman ko ang umbok niyang tumatama sa pagitan ng mga hita ko. Anong ginagawa mo? Tanong ko sa kanya nang binalak niyang itaas ang damit ko. I want to kiss you here. Saad nito at hinawakan na isang dibdib ko. You said to kiss you all I want. Bulong pa niya sa may tenga ko. But you did not give me a limitation where I can only kiss you, Max. It's you who gave me permission. Are you backing out now? Ilang beses ako napalunok at lumalim ang paghinga ko dahil sa tanong niya. Pakiramdam ko na isahan niya ako at wala akong karapatang tumanggi. Kaya nang alisin niya ang damit ko, at tanging bra ko na lang natira, nag-init ng mga pisngi ko. Ano ba tong pinasok ko? Hinalikan lang niya ako pero parang lahat gusto ko na ibigay sa kanya. Mabilis kong tinakip ang mga braso ko sa dibdib ko pero inalis niya yon. Don't be shy. You're beautiful, Max. The most beautiful in my eyes. Anito at nginitian ako. Parang nahihipnotismo ang sinunod ko naman ang sinabi niya. Tiningnan niya ang nabaril na parte ng balikat ko. May square na bandage na nakadikit doon na araw-araw kong pinapalitan. Medyo magaling na yon pero hindi ko lang daw po pwedeng persahin pa. I'm sorry. I failed to protect you. Punong-puno ng pagsisising saan nito at hinalikan ang benda ko. Hindi mo naman kasalanan. Sagot ko pero lumalim ang paghinga ko. Dahil ramdam ko ang init ng mga kamay niyang humahaplos sa bewang ko. Tumingin siya sa mata ko. Nagtama ang tingin naming dalawa. I really like you, Max. I know you don't feel the same, so stop me. Stop me from kissing you before I devour you. Anas nito na para bang nahihirapan. Siniksik niya ang mukha sa leg ko at medyo napakistot ako dahil sa mainit niyang hininga na tumatama sa leg ko. Naikuyom ko ang mga kamao ko na nakapatoon sa mesa nang marahan niyang halik-halikan ang leg ko. Max, stop me. Muling bulong niya. I don't want to lose control. Bumuka ang bibig ko para sana magsalita, pero bigla niyang sinakop kaya nakulong lahat ng sasabihin ko. Gusto niyang pigilan ko siya, pero ayaw naman niya ako magsalita. Nakagat ko ang ibabang labi ko nang pakawalan niya ang mga labi ko. Damn it! You have the sweetest lips. Wika nito at muling sinibasib ang mga labi ko. Tumugon ako sa halik niya pero napahinto ako nang maramdaman ko ang isang palad niya sa dibdib ko. Tila ekspertong inilis niya ang hook ng bra ko at biglang nag-init ang buong pagkatao ko nang maramdaman ko ang mainit na palad niyang dumadama sa kaliwang dibdib ko ngayon. Malaki ang mga kamay ni Warren pero hindi niya mahawakan ng buo ang dibdib ko. Napaliyad ako ng pisilin niya yon. Nahihiya ako sa lantad na dibdib ko pero na-excite ako sa gagawin ni Warren. At nang pakawalan niya ang labi ko at gumapang pababa ang halik niya, mariin kong nakagat ay babang labi ko para hindi ako mapaungol. Hindi ko alam pero katanghali ang tapat. Parang lahat ng kalandian sa katawan ko biglang kumawala sa unang pagkakataon. Max, you're mine. Bulong niya habang hinahalikan ang collarbone ko. Umiling ako para tumanggi sa sinabi niya pero sa humigpit ang hawak ko sa balikat niya. Kulang na lang itulak ko ang ulo niya para mapunta sa dibdib ko. Sigurado kong ramdam niya ang kabog ng dibdib ko. Alam ko pagsisisihan ko ang kapangasan ko ngayon pero nadadala na akong masyado ng init na nararamdaman ko. Alam kong hindi ko dapat hinahayaan si Warren pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Nasa puno ng dibdib ko na ang mga labi niya habang ang mga kamay niya dakot ang dalawang malalaking dibdib ko. Warren? You're too stiff, Max. Relax.
Anas nito at hinalikan ng tuktok ng dibdib ko kaya napakistot ako. Parang nakuryente ang buong katawan ko dahil sa ginawa niya. You are getting hard. You are getting aroused? Nakangising saan nito nang tumingin sa dibdib ko. Kailangan pa ba sabihin yun? At nang tuluyan niya nung naisubo ay nasa bunot na lang ako sa buhok niya. Maging mga paa ko'y namaluktot dahil sa basang bibig ni Warren na sumusubo sa tuktok ng dibdib ko. Warren! Hindi ko mapigilang umungol nang simulan niya na ang ginagawa niya sa akin na parang isang bata. Nahihiya ako sa ginagawa niya. Parang mahihibang na rin ako sa init na nararamdaman ko. Mali talaga ako na hinamon ko siya na halikan ako. Hindi ko rin siya magagawang idemanda sa ginagawa niya ngayon dahil ako mismo nagsabi sa kanyang halikan ako. Nakalimutan ko lang na si Warren nga pala siya, kaya dapat masigit pa sa naranasan ko ngayon ang aasahan ko. Mine. These are only mine. Max? Anito habang palitang hinahalikan ng mga dibdib ko. Napapikit na lang ako ng mariin habang pinipigilan ang sariling umungol. Bahala na. Pero hindi porket sinuso niya kanya na. Ramdam ko ekspertong dila niya na nilalaro ang dibdib ko. Sa unang pagkakataon, nakalimutan ko na tomboy dapat ako at di ko dapat siya hinahayaan sa ginagawa niya. Pero hindi ko naman siya matgawang patigilin dahil gustong gusto ko rin ang nararamdaman ko ngayon. Nawala talaga lahat ng angas ko. Puro kalandian lang yata ang natira. Natigilan ako nang biglang tumunog ang telepono ni Warren. Sinubukan ko siyang itulak palayo sa akin pero umangat lang ulo niya at bigla akong hinalikan. Ngunit patuloy pa rin sa pagriring ang cellphone niya. Warren, may tumatawag? Saad ko nang bumaba ang halik niya sa leeg ko. Don't mind it. Simpleng sagot nito habang patuloy akong hinahalikan sa leeg. Baka importante. Max, mas importante ang ginagawa ko ngayon. Anas niya at maring pinisil ang dibdib ko kaya napahawak ako na mahigpit sa balikat niya. Ngunit talagang ayaw tumigil sa pagriring ng cellphone niya. Inawakan ko ng mukha niya upang pigilan siya. Sagutin mo na, baka importante. Utos ko sa kanya. Napilitan tong kunin ang cellphone sa bulsa at sagutin ang tawag nang tinitingnan ko sinong tumatawag. Ngunit hindi pa rin siya maawat sa paghalik sa akin. Pinapatakan niya ng maliliit na halik ang leeg ko. Naramdaman ko bigla siyang natigilan at tumayo ng tuwid. Lumayo siya sa akin at tumalikod kaya't mabilis akong kumilos at sinuot muli ang bra ko. What happened? I can't go to you. Don't say that, Amira. Rinig ko ang saan ni Warren at tila problemado ito. Parang na-stress siya bigla nang sagutin ang tawag. Agad na sinuot ko rin ang t-shirt ko. Don't do anything stupid. Okay, okay, pero busy ako ngayon. Hindi pwede, just calm down. Mapait akong napangiti na marinig ko ang sinabi ni Warren. May hula na ako kung sinong kausap niya, ang isang kaibigan pa niya. Yung babaeng dahilan kung bakit nakakalimutan niya ang mga sinasabi niya sa akin. Dapat pala hindi ko na siya sinabihan na sagutin ang tawag kung alam ko lang na ang babaeng yon ang tumatawag. Nang humarap sa akin si Warren, ngumiti ako sa kanya. Puntahan mo na, mukhang kailangan ka niya. Saad ko kahit na sa totoo lang ayokong umalis siya. Gusto ko lang siyang mamili. Alam ko, selfish ako sa iniisip ko, pero gusto ko lang malaman kung anong gagawin ni Warren. Kung dapat ba akong umasa o talagang walang pag-asa. Are you sure? Oo, mukha kasing nag-aalala ka sa kanya. Pinilit kong maging tunog kalmado kahit na gusto kong sumimangot sa tanong niya. Huwag niyang sabihin aalis talaga siya. Mabilis niyang ibinaba ang tawag at muling lumapit sa akin. Yes, nag-aalala ako. Pero ayoko magalit ka sa akin kapag umalis ulit ako. Isa pa, we just kissed, Max. We still need to talk. Usap. Yon ang ayaw ko. Ayokong pag-usapan ang nangyari, pero lihim akong napangiti na hindi siya umalis para puntahan ang babaeng yon. Ano namang dapat natin pag-usapan? Tanong ko at lumayo sa kanya para lumapit sa ref at kumuha ng tubig. Parang nauhaw ako bigla dahil sa ginawa namin. Pakiramdam ko nga ramdam ko pa ang mga kamay at labi niya sa bawat parte ng katawan ko na nahalikan niya. Masyado akong nadala sa halik niya at di na nag-isip pa ng tuwid. About us, Max. We just didn't kiss. We made out. At huwag mong sabihin sa akin na wala lang yon. Tumingin ako sa kanya matapos kong uminom ng tubig. Siyempre, hindi totoong wala lang yun sa akin. Nahihiya lang akong pag-usapan yon. Bakit ko makaasta ka? Parang first time mo makipag-make out. Kunwari, baliw walang saad ko.
It is not my first time. Babaero siya kaya syempre marami na siyang experience. Naasar na naman ako. But I knew it's your first time. Max, gusto kita. Gustong gusto kita kaya yung nangyari, hindi ko yun pwedeng kalimutan na lang. Pinakatitigan ko ang gwapong mukha niya. Hahakbang sana siya papalapit sa akin nang muling tumunog ang cellphone niya. Sinagot nito ang tawag. What? Damn it! Malutong na mura ni Warren at mabilis na pinatay ang tawag. Baka sa mukha niya ang pag-aalala. Mabilis siyang lumapit sa akin at tinawakan ng magkabilang braso ko. I'm sorry, but I need to go. Mabilis na akong hinalikan sa labi at nagmamadaling umalis. Marahas na pinahid ko ang labi ko na makaalis na siya. Akala ko pipiliin na niya ako, pero mukhang wala talaga akong aasahan sa kanya. Pinili pa rin niya ang isang kaibigan niya. Tanga lang na umasa ako sa kanya. Yung init na naramdaman ko kanina habang hinahalikan niya ako, naglaho yung lahat at parang binuhusan ako ng malamig na yelo. Muntik na. Muntik na akong bumigay ng tuluyan sa kanya, pero natauhan akong bigla. Hindi ko pwedeng solohin si Warren. Yun ang gusto ko na ako lang. Pero paano mangyayari yon kung may kaagaw naman ako sa atensyon niya? Natawa ako ng mapakla. Max, pinasuso mo na, iniwan ka pa rin. Mapait na saad ko. Gustong gusto niya ako pero ang babaeng yon. Ano siya para kay Warren? Ako gusto niya pero available siya para sa iba? Kaasar. Tumingala ako. Yung mabilis na tibok ng puso ko kanina, parang may tumutusok na roon ngayon. Nilibot ko ang tingin ko sa buong paligid. Kanina lang mainit ang tagpo namin ni Warren habang nakaupo ko sa ibabaw ng mesa pero ngayon parang ang pait na ng nararamdaman ko. Napatingin ako sa sling ng kamay ko. Dahil sa kalandian ko, inalis ko pa talaga yon. Kumilos ako. Ayoko mag-isip. Tinignan ko ang mga paper bags na dala niya. May chocolate at pambatang rubber shoes doon. Sa tingin ko, binili niya to para sa kapatid ko. Hindi ko lang alam kung kakasya ba. Hindi naman siguro niya ito dadalahin kung hindi para kay Kevin. Binili ba niya to para ipasalubong ko sa pamilya ko pag uwi ko ng probinsya? Kinuha ko yon at ipinatong sa table. Napilitan akong tapusin ang mga nilabhan niya. Medyo nahihirapan ako gayong kanina kung makalingkis ako kay Warren parang hindi sumasakit. Napakapakailamero kasi ni Warren. Pati maduduming damit ko pinakikialaman. Kasalanan mo to, Max. Hindi ka pa kasi nadala. Tama na yon, wag ka nang uulit pa. Wag kang tanga. Akala ko hindi talaga siya aalis pero tinawagan lang siyang muli. Mabilis pa sa kidlat na nagpaalam. Buisit? Paghihimuto ko habang naiiyak at binabanlawan ng mga damit ko. Sa damit ko ay binunto ng inis ko. Nahihirapan ako pero tinuloy ko na lang ang gagawin ko. Hindi pwedeng hindi ko labahan ang mga damit ko dahil aalis ako at babaho to kapag matagal na nakababad. Nang matapos ako maglaba, mabilis na ako naghanda ng mga gamit ko. Bukas pa sanang alis ko pero aalis na ako ngayong gabi. Mas mabuting umalis na ako para kung sakaling bumalik si Warren, hindi niya ako maaabutan. Malalaman ko naman kung babalik siya dahil sigurado akong tatawag siya kapag hindi niya ako nakita. Pero mukhang di na naman siya makakabalik, lalo na't wala siyang sinabi na babalik siya. Ang sabi niya mag-uusap kami, pero mukhang hindi na rin dahil busy na siya. Ayaw daw niya akong iwan kanina pero anong nangyari? Ang tamis niyang magsalita palagi pero sa huli, nabubulok naman lahat ng sinasabi niya. Kanina katawan lang nag-iinit sa akin, ngayon ulo na. Bumalik lahat ng asar ko kay Warren, nadagdagan pa nga. Hindi na ako natutuwa sa nangyayari. Gusto ko siyang bigyan ng chance pero sa tuwing gagawin ko yon, pinapatunayan niya sa akin na hindi niya deserve ang chance na ibibigay ko. Magsama sila ng babaeng yon, Amira. Pangit ng pangalan. Bagay sila ni Warren, pangit din. Pagsasalita ako habang nagtitiklop ng damit na dadalahin ko. Naaasar ako kay Warren, pero naaasar din ako sa sarili ko na inayaan ko siyang gawin ang gusto niyang gawin sa akin kanina. Hindi ba lang ako tumutol, kahit kunwari? Hapon na. Gabi ako babiyahe para kinaumagahan na sa amin na ako. Matagal din akong natapos sa pagnanaba at paglinis ng bahay. Hindi pa rin mawala ang asar ko kay Warren. Tinignan ko ang phone ko at wala man lang text mula sa kanya. Ano pa ba ang aasahan ko? Sabi niya mag-uusap daw kami about us, pero tinawagan lang ulit siya. Nagkukumahog na agad siyang umalis. Magsama sila ng babaeng yon. Wala akong pakialam.
Nakakasawa siyang patawarin tapos uulitin na naman niya. Ngayon pa lang masakit na. Paano pa kaya kung iniyaan kong sarili kong mabaliw sa kanya? Baka naglulumpasay na ako sa inis ngayon. Patuloy na pagkausap ko sa sarili ko. Nang matapos akong gumayak, mabilis ako nagbihis. Mas lalo ko naasar na maghubad ako at makita kong maraming marka sa leeg at dibdib ko. Daig ko pang pinapak ng vampira, kaya jacket na may hoodie ang sinuot ko at yung sa leeg ko, nilagyan ko ng band-aid. Ang kapal niyang lagyan ako ng mga kiss marks pero iniiwan ako para sa isang babae. Mula ngayon, kiss na talaga siya sa akin. Magsama sila ng kaibigan niyang yon. Isang malaking maleta ang dala ko. Ilang damit ko ang laman noon at mga pasalubong ko sa mga kapatid ko. Maging mga dala ni Warren ay dala ko na rin. Bayad na lang yon sa pakikipagmomol ko sa kanya. Itong napapala ng kalandian ko Disappointment. Alas 5 ng hapon nang tumingin ako sa orasan. Hila-hila ko ang maleta ko pababa na makita ko ni Sander. Nakasuot pa sa ulo ko ang hoodie. Aalis ka? Tumanggo ako sa kanya. Uuwi ako ng probinsya, sagot ko. Babalik ka rin ba agad? Siguro. Kailangan kong maghanap ng bagong trabaho kaya siguro babalik din ako. Tinulungan niya ako ibaba ang maleta ko pero sabay kaming napahinto ni Sander nang biglang may humintong sasakyan sa tapat namin na makababa na kami. Nung una akala ko si Warren pa yon pero nagulat ako nang bumaba ang bintana at makita ko si Madam. May pupuntahan ka ba? Maaari ba tayong mag-usap sandali? Tanong niya. Nagulat ako na lumapat sa akin si Kuya June. Kinuhang maletang dala ko. Nilagay niya yon sa likod ng sasakyan at wala na ako nagawa kundi magpaalam kay Sander at sumakay na sa likod ng sasakyan kung nasan din si Madam. Uminto kami sa tapat na isang parke. Bumaba si Madam, kaya mabilis din akong sumunod sa kanya kahit nagtataka pa rin ako. Hindi kasi siya nagsasalita kanina sa kotse. Nahiya naman ako magtanong sa kanya. Biglang huminto si Madam at humarap sa akin, pero natigilan ako ng isang malakas sa sampal ang sumalubong sa akin. Napahawak ako sa pisngi ko habang nakatingin sa kanya. Di agad ako nakaimik dahil sa gulat. Di ko alam kung anong kasalanan ko para sampalin niya. Madam, bakit inyo ako sinampal? Nagtatakang tanong ko habang hawak ko ang pisngi kong nasaktan. Kita ko ang galit sa mga mata niya. Di wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Hindi, at sinabi ko na sa'yong iwasan mo si Warren. Hindi ko alam matigas pala talaga ang ulo mo. May disappointment na saan nito. Tumigas ang pangako. Binaba ang kamay ko na nakahawak sa pisngi ko na siguro namumula ngayon dahil sa lakas ng sampal niya. Kiniyom ko ang mga kamao ko habang galit na nakatingin kay Madam. Biglang nawala ang respeto ko sa kanya dahil sa pananampal na ginawa niya. Anong karapatan niyang sampalin ako dahil lang sa hindi ko sinunod ang sinabi niya sa akin? Sino siya para diktahan ako? Sapat na po ba yan para sampalin ninyo ako? Sino ba kayo? Anong karapatan ninyong saktan ako dahil lang sa hindi ko sinunod ang sinasabi ninyo? Matapang na tanong ko sa kanya. Pinigil ko ang inis na nararamdaman ko pero naniningkit ang mga mata ko habang nakatingin sa kanya. Gusto kong sampalin siya pabalik pero pinigilan ko. Dahil sa'yo napahamak ang anak ko. Naguguluhang tumingin ako sa kanya. Anong kinalaman ko sa anak niya? Dati iniisip ko tomboy ka. Ay na rin sa nakikita ko at sinabi ni Suzy. Pero sa tingin ko nagpapanggap ka lang. Akala ko hindi ka magiging sagabal sa kaligayahan ng anak ko dahil close kay ni Warren pero mukhang mali ako. Sinabihan kita. Layuan mo si Warren dahil naniniguro lang ko dati. I don't like him but my daughter still loves him. She wants him back. Sana hindi ka maging dahilan para hindi sila magkabalikan. Yun ang dahilan kaya binalaan na kita. I love my daughter. Kaya ko ibigay lahat sa kanya at ayaw ko masaktan kita kapag naging magkaribal kayong dalawa. Wika nito habang nakatingin sa mga mata ko. Pero hindi ka nakinig. Natigilan ako sa sinabi niya. Biglang nanlambot ang tuhod ko. Anak ni Madam. Mira ang pangalan ng anak niya. Amira naman yung tumatawag kay Warren. Ibig sabihin iisa lang sila? Natawa ako na mapakla habang di makapaniwala sa nalaman ko. Kala ko dati concerned siya sa akin, kaya parang sinabihan niya akong wag magkagusto kay Warren. Mali pala ako. May sarili pala siyang dahilan. Dahil ayaw niya ako maging sagabal sa kaligayahan ng anak niya. Ang anak ko ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Kaya bilang ina niya, handa akong gawin lahat para sa kanya.
kaya nakikiusap ako sa'yo ngayon. Aalis ka ngayon, hindi ba? Huwag ka nang babalik. Kung kailangan mong maglahong parang bula, gawin mo. Nagtama ang mga mata naming dalawa. Nawala ng mabait na mukhang nakikita ko palagi sa kanya. Tumigas ang pangako habang nakakuyom ng mariin at mahigpit. Hindi po ako magiging sagabal sa kanila kahit kailan. May dieng saad ko. Hindi ko inagaw si Warren sa anak ninyo kung yun ang iniisip ninyo. At kung tama man ang hinala ninyo, wala pa rin kayong karapatan na saktan ako. Si tatay kahit masakit siya magsalita, hindi niya ako pinagbubuhatan ng kamay. Pero ang babaeng to na minsan kong tinulungan, nagawa pa akong saktan. Mabuti kung ganon. Ayoko rin naman kay Warren dahil naging magulo na ang relasyon nila ng anak ko noon. Pero ngayong handa nilang ayusin ang lahat at magsimulang muli. Baka totoo ang kasabihang love is sweeter the second time around. Pero hanggat nasa paligid ka, alam kong mababaling sa'yo ang atensyon ni Warren. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na para bang nilalait niya ang itsura ko. May itsura ka, pero hindi gaya mong seseryosohin ni Warren. Hindi mo alam kung ano nakaraan nila ng anak ko kaya huwag kang umaasa na pipiliin ka niya. Magkasama kayo kanina, hindi ba? Pero asan siya ngayon? Pinuntahan niya ang anak ko. Nakangiti ang saan nito. Ex ni Warren ang anak niya. Yon ang malinaw sa akin ngayon. Sa dami ng babae sa mundo, anak pa talaga niya? Akala ko malala na si Sophie pero mukhang mag-ina ang makakalaban ko kapag umepal pa ako. Pinamumukha pa sa akin ngayon ni Madam na ang anak pa rin niya ang pipiliin ni Warren. Hindi ko lang inaasahan na yung kabaitang pinapakita niya sa akin mukhang hindi totoo. Siguro naging mabait lang siya sa akin upang mapaniwala niya ako sa sinasabi niya. Yung asar na nararamdaman ko kay Warren parang ilang beses na nadagdagan. Nagsinungaling siya sa akin. Hindi niya kaibigan si Amira, ex niya. Si Mira ang babaeng pinuntahan niya dati nung iniwan niya ako dahil may emergency daw. At kanina si Mira ulit ang pinuntahan niya kaya nagmamadali siyang magpaalam. Pakiramdam ko ginawa niya lamang akong pampalipas oras. Tumingin ako kay Madam. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako magiging sagabal. Sabihin niyo sa anak ninyo, isaksak niya sa baga niya si Warren. Hindi ako mahilig sa lalaking sinungaling. Matigas sa saad ko. Ngumiti sa akin si Madam pero sa pagkakataong to, di ko na magawa ngumiti sa kanya pabalik. Lumapit siya sa akin at tinawakan niya ang pisngi kong sinampal niya, pero nanatili lang ako sa pesto ko habang nakatingin sa kanya na walang emosyon. Pasensya na kung nasampal kita. Gusto ko lang alugin ang utak mo para malaman mo kung saan ka lulugar. Matamis ang pananalita nito pero ramdam ko ang tala sa likod noon. Ina ako. At handa akong gawin lahat para sa anak ko kaya lahat ng taong maaaring maging sagabal para maging masaya siya, ako ang makakalaban nila. Di mo naman ako gugustuhin makalaban, hindi ba? Ngumiti ako ng sarcastic sa kanya at inalis ang kamay niyang nasa pisngi ko. Hindi ko kayo kakalabanin. Pero oras na sinaktan ulit ninyo ko, tototohanin ko ang kinatatakutin ninyo. Wala akong pakialam kahit masaktan ang anak ninyo, pero hindi ako papayag na saktan ninyo. Kaya sa susunod, ikalma ninyo ang kamay ninyo. Hindi niyo rin gugustuhin makalaban ako? Pabalang nasagot ko sa kanya. Naningkit ang mga mata nito dahil sa sinabi ko. Halatang hindi niya inaasahan na sasagutin ko siya. Pero hindi ako papayag na saktan ako ng kahit sino. Maaaring gusto lang niyang maging masayang anak niya, pero wala siyang karapatan na sampalin ako. Hindi ko alam kung bakit bigla niya akong sinaktan. Parang may nangyari at ako ang sinisisi niya kahit wala naman akong alam. Ang sabi niya kanina, dahil sa akin napahamak ang anak niya. Gayong hindi ko pa nga nakakausap ang anak niya. Nasilayan ko lang to noon sa mall pero hindi pa kami nagkikita. Baka nga hindi pa ako kilala nito. Isa pa na sa anak niya na si Warren ngayon kaya bakit kailangan pa niya akong kausapin? Hinahamon mo ba ako? Nakatikwas ang kilay na saad nito. Yung matapang at mataray na aura niya nung unang beses ko siyang nakita sa club niya nang dumating siya habang nasa dressing room kami. Yun ang nakikita ko sa kanya ngayon. Hindi, pero wag niyo akong subukan. Pinakaayaw ko sa lahat yung gaya ninyo. Tumingin ako mula ulo hanggang paa niya, gaya ng ginawa niya sa akin kanina. Anong ibig ninyong sabihin? Wala. Hindi na rin ako nangupo sa kanya. Sabihan niyo na lang si Warren na siyang dumistansya sa akin. Siya kasi ang dikit ng dikit eh. Kaya ako nagsiselos ng anak ninyo, hindi ko na yun kasalanan. Mapangasar na saad ko at tinalikuran siya pero nahawakan niya ang braso ko para pigilan ako. Ina ako, Max.
Gagawin ko lahat para maging masayang anak ko, kahit may masagasaan pa ako. Saad nito habang nakatingin sa mga mata ko. Kaya layuan mo si Warren. Tomboy ka, hindi ba? Panindigan mo na lang ang pagiging tomboy mo. Hinila ko ang braso ko. Tumaas ang sulok ng labi ko. Huwag kayong mag-alala. Hindi na ako lalapit kay Warren. Pero oras na sinaktan ninyo ulit ako, makikita niyo ang kinatatakutan ninyo. Matabang na sagot ko sa kanya at inalikuran siya. Di ko ugaling pumatol sa walang kwentang bagay, pero kung inaakala niyang masisindak niya ako, nagkakamali siya. Lumapit ako sa kotse. Kinuha ang maleta ko sa likod ng kotse niya bago mabilis na umalis. Agad na sumakay ako ng jeep. Naiiyak ako pero di ko magawa dahil maraming pasahero. Ang hirap umiyak kapag nasa public vehicle. Tumataas sa mga balahibo ko. Nanginginig ang mga kalamnan ko. Napayuko ako. Ibig sabihin wala pala talaga akong aasahan kay Warren. Lahat ng sinabi niya, ang nararamdaman niya para sa akin hindi totoo. Imposibleng gusto niya ako pero priority niya ang ex niya. Ex? King ina niya. Tinanong ko siya noon, kaibigan ang sinabi niya. Yun pala ex niya na isang tawag lang sa kanya. Nagkukumahog na siyang puntahan ito. Tapos may ina pang mukhang handang gawin para mabawi ng anak niya si Warren, si Madam. Akala ko mabait siya, pero pakiramdam ko, naging mabait lang siya sa akin para bantayan ako at di maagaw si Warren mula sa anak niya. Nang makarating ako sa bus terminal, agad akong kumuha ng ticket at sumakay. Mabuti na lang walang pila. Napatingin ako sa labas ng bintana. Gabi na. Medyo matagal pa ako maghihintay hanggang sa mapuno ang bus, kaya maaaring umaga na ako makarating sa amin. Babalik ako ng probinsya at parang ayoko nang bumalik ulit dito dahil sa nangyari. Tiningnan ko ang cellphone na hawak ko. Kung di ko lang alam ang presyo nito, tinapon ko na to. Walang text kahit isa mula kay Warren, ibig sabihin kasama pa rin niya ang anak ni Madam. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit sinasabi ni Madam na napahamak ang anak niya nang dahil sa akin. Dinama ko ang pisnging sinampal ni Madam. Wala akong kasalanan sa kanya pero pinagbabantaan niya ako. Nasaktan lang ako kasi akala ko mabait talaga siya sa akin. Pero sa ginawa niyang pagsampal sa akin, dahil lang maaaring nalaman niyang magkasama kami ni Warren kanina, bago nito punta ng anak niya, may namuong inis sa puso ko. Mukhang mahal na mahal niya ang anak niya kaya siyang gumagawa ng paraan para masiguradong walang sagabal sa kaligayahan nito. At ako ang sagabal na nakikita niya. Mapait akong napangiti. Bakit ganon? Konti na lang eh. Malapit na. Nahuhulog na ako pero hindi ko pa nga kayang aminin ang nararamdaman ko. Nasasaktan na ako. Pinipilit kong wag maiyak kahit parang pinipiga ang puso ko dahil sa nalaman ko. Pakiramdam ko parang talunan ako ngayon. Parang pinaglalaroan ako. Paano nagawa sa akin ni Warren yon? Magkaibigan kami. Sana kung di niya kayang panindigan ang nararamdaman niya sa akin, hindi na siya umamin. Sana nirespeto na lang niya ang pagkakaibigan namin. Kung may ex pala siyang gusto niyang balikan, bakit pa niya sinabi sa akin na gusto niya ako? O baka tama ako, na-challenge lang siya sa akin dahil titibo-tibo ako. Isang pampalipas oras para sa kanya habang di pa bumabalik si Mira. Si Madam, ang anak niyang si Mira at si Warren, magsama-sama sila. Ayoko ng gulo pero kapag sinubukan ako ulit ni Madam saktan, gaganti ako. Anak niya ang gagantihan ko kaya wag na wag niya akong tatakutin. Maaaring nasasaktan ako ngayon, pero kapag nagkataon lahat kami, masasaktan sa gagawin ko. Talagang sisirain ko ang relasyon ni Warren at ng anak niya para naman masulit ang galit niya sa akin. Kaya wag niya nang uulitin ng pananampal sa akin dahil wala siyang karapatan o ang sino man nasaktan ako.